Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang presyuhan or bentahan ng Philippine altcoin dito ni Kabarya, na isa po itong 1 centavos coin na may taong 1937. Ayan po siya, lumang-luma, nangingitim na dahil sa sobrang kalumaan nito. Ayan, pero nakikita po naman po natin yung kanyang mga nakaukit na detalye dito. Yan, nakasulat dito or nakatatak dito ang United States of America. At dito po sa ilalim ay ang taong 1937. Kaya yan, ito lamang po yung nag-iisang kuha niyang larawan sa kanyang napakalumang Philippine altcoin dito. Ayan, na 1 centavo. Yan, pero malalaman po natin kung magkano ang presyuhan nito sa pamamagitan po ng kanyang taon dito na 1937 at syempre sa kanyang kondisyon. Sa ganitong uri ng lumang barya, napakalumang barya, ay medyo bihira na po ang ganito. Bihira na pong makainkwentro tayo ng ganito kasi sobrang lumang-luma na po talaga. Kaya maski ganito po yung kanyang kondisyon ay ayan, posibleng mabenta pa rin po natin ito sa mataas na presyo. Ayan, kaya kung lalong-lalo na kung pag yung hawak ninyo na ganitong 1 centavo coin ay may magandang kondisyon, ay mataas po talaga ang presyo nito. At ayan, alamin po muna natin yung presyuhan sa mga online stores. Ayan, online stores bago po tayo pumunta sa mga community groups. Ayan, pero bago ang lahat ay syempre kilalanin po muna natin ang 1 centavo coin na ito kay Numista. Ayan, may presyuhan na rin po si Numista dito. Ngunit mababa lang po talaga yung kanyang yung mga nakasaad dito na kanyang presyo. Kaya ayan, ito po, meron po tayong sample dito. Yun nga lang, at ito ay may taong 1944. Ayan po siya. Ayan, mas malinaw po yung kanyang kuha at ganyan po talaga yung kanyang disenyo rito. Ayan, coat of arms. Lumang-luma po ito na disenyo ng coat of arms. Yan, mula 1944 pa. Yan, ito po yung overside o harapan na bahagi at ito naman po yung kanyang reverse side. Yan, may nakaupong lalaki, may hawak siyang martilyo at mukhang parang pinagmamasdan po niya yung bulkan dito na umuusok. Yan, 1 centavo Pilipinas. At ayan, seated man with hammer and anvil facing right, smoking volcano. Ganito naman po yung kanyang edge o yung kanyang gilid. Ayan, malinis po, smooth. At minted po siya dito sa Pilipinas. Ayan, sa Manila. At saka yung isa ay minted po sa bansang United States. Ayan, dalawang klase. Meron yung M at saka S. Ayan. Kung pag M yung nakatatak na mint niya, ay minted po yan dito sa ating bansa. Kung pag S yung kanyang tatak, ibig sabihin ay sa bansang United States. At yan, yung 1937 ay meron po siyang mintage na 15.7 million. Kaya yan, marami po siya. Yung pinakamarami ay yung nasa 1944 to 1945. Ayan, 136.4 million na piraso yung nailabas nito sa sirkulasyon. Yan, ang sumusunod ay yung 1937. Yan, M po siya yung kanyang mintage. Ibig sabihin ay na-mint po siya dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Yan, ito po yung kanyang presyuhan. Yung good condition ay 13 pesos. Very good condition ay 13 pesos na rin. Fine ay 51 pesos. Very fine ay 120 pesos. Yan, wala po tayong ideya sa kanilang mga extra fine, almost uncirculated at saka uncirculated. Pero ang tindi po ng 1940, yan, yung may taong 1940, yung kanyang uncirculated ay nasa 3,100 pesos. Yan. Yan po yung mga presyuhan ni Numista. At ayan, sa aking pagre-research dito sa mga online stores ay meron po akong nakitang isang seller dito kay eBay. Ayan po. Ayan po yung kanyang overside. May mga dent po siya rito. May mga tama. May mga UP dito sa gilid. Ayan. Mukhang tatlo. Isa, dalawa at saka pangatlo. Yung pangatlo rito ay hindi naman po gaano. At yan, mukhang gamit po kasi ito. Used coin po ito. At
At yan, ito yung kanyang overside at ito naman po yung kanyang reverse side. Yan, kitang-kitan po natin yung mas malubhang UP nito sa kanyang gilid. Ayan, kitang-kita po natin yan. Kaya kung pag ikukumpara po natin yung kondisyon ng seller dito kay eBay sa barya ni Kabarya, pinakita natin kanina, mas malayo naman po na mas maganda yung kondisyon ng 1 centavo coin ni Kabarya. Ayan, binebenta po niya ito sa halagang 755.19 pesos. Ayan, 755 po. Kaya ang mahal, ang taas. Ayan, biruin mo naman yung difference kay Numista. Ayan, yung kay Numista, yung 1937 ay ayan, yung very fine pa niya rito ay 120 pesos lamang. Ayan. Sa tingin ko yung kondisyon na ito ay bagsak pa ito sa good condition. Ayan, tapos binebenta niya sa 755 pesos. Samantalang yung dito kay Numista ay 13 pesos lamang. Yung good condition. Ibig pong sabihin kung pag good condition ay dapat mas maganda pa yung condition niya rito. Yan, hindi na po maganda yung condition na ganito. Yan, bagsak na po ito sa good condition. Yan, below good condition na po ito. Yan, pero yan, binebenta po niya sa halagang 755.19 pesos. Kasi lumang-luma na po kasi talaga. Ayan, meron pa akong nakitang isa pang seller dito at ito po talaga yung maganda yung kanyang pagkakatago. Ayan, ang linis. Ayan, 1 centavos Filipinas. Ayan, napakaganda. May mga konting maliliit lang po na magagasgas pero ayos lang po yan. Ayan, 1937. Ayan, ganito po talaga dapat ang pagkakatago natin sa ating mga barya. Maski matagal ito, maski sobrang matagal na kung pag ganito pa rin kaganda yung kanyang kondisyon ay talagang may magkaka-interest na buyer na bilhin ito. Ayan, napakaganda po nito. At binibenta po niya ito sa halagang $50 or 2,766 pesos. Ayan. At sa tingin ko ay tama lamang po siguro yung kanyang presyo rito. Ayan, okay lang po yung kanyang presyo na 2,766 pesos. Kasi ang ganda po talaga ng kanyang kondisyon. Ayan. Napakaganda ng kanyang kondisyon rito. Kaya, ayan, 2,766. At balikan na po natin yung 1 centavo coin naman ni Kabarya rito na kanyang ipinakita para atin pong pag-usapan ang bentahan naman, mga presyuhan naman sa mga community groups. At ayan, base po sa aking pagtatanong-tanong sa mga community groups ay sabi po nila ay yung mga average price po nito, good condition, ay naglalaro po sa presyong 200 to 250 pesos. Yan, minimum price po yan, average minimum price po yan. Kaya pag maganda po talaga yung kondisyon nito, ay syempre pwede po talaga itong umabot ng mga 500 pesos po siguro kung pag talagang maganda yung kondisyon. Or ayan, yung katulad na rin ng pwede na rin po nating mabenta ito kung mataas talaga yung demand, ay pwede po talagang umabot ito sa katulad ng presyo ng nasa seller sa kay eBay na umaabot ng 2,700 plus. Yan, baka kung pag may kung kakaiba talaga ito ay siguro pwedeng umabot pa ito ng 3,000. Ayan, pero pagdating po dito sa 1 centavo coin ni Kabarya rito, ay masasabi ko po na pwede po natin itong mabenta sa halagang mga 250 pesos. Ayan. Pero ito lamang po kasi yung kanyang larawan at hindi po gaanong malinaw. Kaya medyo nahihirapan po tayong masuri yung talagang kondisyon nito kung maayos nga ba talaga ang kalagayan nito or hindi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.